Paano kung sabihin ko sa inyo na ang panonood ng pornografiya sa inyong edad na isa pataas ay maaaring maging sikretong susi sa isang mas matibay na relasyon o siya mismong bagay na unti-unting sisira nito, na ito'y maaaring isang paraan upang pasiglahin ang paglalambingan o isang landas na wawasak sa inyong tiwala sa sarili. Kumusta po? Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 o taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang edad na 60, 70 at kahit 80 pataas na muling matuklasan ang kanilang sigla, paglalambingan at emosyonal na kaginhawaan. Ngayon pag-uusapan natin ang isang paksa na madalas nating iniiwasan, ang pornografiya. Ngunit gagawin natin ito ng may habag, dignidad at tapat na pag-uusap na nararapat para sa inyo. Marahil iniisip ninyo na ang pornografiya ay para lamang sa mga kabataan, ngunit narito ako upang ipakita sa inyo kung paano ito lubos na nakakaapekto sa ating henerasyon at kung bakit ang ilang mga tahimik na akala ninyo ay maaaring humahadlang sa inyong kalusugan at kaligayahan. Sa talakayang ito, gagabayan ko kayo sa mga tunay na benepisyo at panganib ng pornografiya mula sa medikal at emosyonal na pananaw. Matututunan ninyo kung paano nito naaapektuhan ang inyong utak, mga relasyon, kumpiyansa, kakayahang sexual at kalusugang emosyonal, partikular sa ating mga edad 60 pataas. At bago tayo magtapos, ibabahagi ko ang isang mabisang paraan na maaari ninyong gamitin kung kayo o ang isang taong mahalaga sa inyo ay nararamdamang nabitag sa isang gawi na hindi na nagdudulot ng kagalakan. Bago tayo magsimula, kung naniniwala kayo sa tapat at magalang na pag-uusap tungkol sa kalusugan, pagtanda at paglalambingan, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong pamparaan, hindi ninyo malalampasan ang anumang mga talakayan sa hinaharap na idinisenyo para sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang usapang ito, pakitype ang oo sa mga komento. Kung hindi naman, pakitype ang hindi at ipaalam sa akin kung paano ko kayo masusuportahan sa inyong paglalakbay. Ngayon ating suriin ng mas malapitan ang mga potensyal na benepisyo ng pornografiya para sa ating emosyonal na kaginhawaan at sexual na kalusugan, lalo na sa ating pagtanda. 1. Ang mga hindi inaasahang benepisyo ng pornografiya para sa mga nakatatanda. Sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda, mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang edad na 16, 70 at pataas pa, may natutunan akong isang bagay na madalas makalimutan ng marami: ang sexualidad ay hindi basta-basta nawawala sa pagtanda. Nagbabago ito, oo, ngunit hindi ito naglalaho. At para sa maraming nakatatanda, ang pornografiya ay maaaring isa sa iilang paraan upang manatiling konektado sa mahalagang bahaging iyon ng kanilang pagkatao. Ilan sa aking mga pasyente ay tahimik na nagbahagi madalas na may bahid ng hiya na sila ay nanonood pa rin ng mga materyales para sa matatanda. Ang ikinagugulat nila ay hindi ang kanilang sinabi sa akin, kundi ang katotohanang hindi ko sila hinuhusgahan para dito.
Sa katunayan, madalas kong ipinapaalala sa kanila na maaaring may mga tunay na benepisyo ito, lalo na kung ginagamit ng may kamalayan at malinaw na intensyon. Isa sa pinakakaraniwang benepisyo na naririnig ko ay ang muling pagpapasiklab ng sexual na pagkamausisa. Pagkatapos ng pagreretiro o pagkawala ng isang pangmatagalang kapareha, maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng emosyonal o pisikal na pagkakahiwalay sa paglalambingan. Sa ilang mga kaso, maaaring buksan muli ng pornografiya ang isang pintuan na matagal nang nakasara. Ito ay maaaring magsilbing paalala na ang pagnanasa ay nabubuhay pa rin sa loob nila at normal lamang na maramdaman muli ang kislap na iyon. May mga kalalakihan at kababaihan na nagsabi sa akin na may luha sa kanilang mga mata na ang panonood ng isang bagay na nakakapukaw ng pagnanasa ay nagparamdam sa kanila na tunay na buhay sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Para sa iba, ang pornografiya ay maaaring maging isang pinagmumulan ng aliw. Ang kalungkutan ay isang malalim at madalas na hindi nasasabing pasanin sa pagtanda, lalo na para sa mga namumuhay mag-isa. Bagamat hindi ito kapalit ng tunay na koneksyon ng tao, para sa ilang pinupunan nito ang isang tahimik at intimong puwang na naiwang walang laman. Ito ay nagiging hindi na lamang tungkol sa akto ng pakikipagtalik, kundi tungkol sa pagnanasang makaramdam ng isang bagay, emosyonal, pisikal, kahit espiritual. Maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit ang ating pangangailangan bilang tao para sa pagiging malapit ay hindi kumukupas sa pagtanda. Mayroon din itong praktikal na panig. Para sa mga individual na nahaharap sa mga pisikal na limitasyon, malubhang karamdaman, o mga epekto ng gamot na nagpapahirap o nagiging imposible sa pakikipagtalik sa kapareha, ang pornografiya ay maaaring mag-alok ng isang pribado at ligtas na alternatibo. Nagbibigay ito ng paraan upang manatiling nakikibahagi sa sexual na sarili nang walang pressure o mga komplikasyon na maaaring kaakibat ng pisikal na paglalambingan. Ito ay partikular na mahalaga kapag ang paglalambingan ay naging isang pinagmumulan ng pagkabalisa sa pagtanda. Sa wakas, ginagamit ng ilang mga matatandang mag-asawa ang pornografiya bilang isang paraan upang muling kumonekta. Sabay nila itong tinutuklas hindi bilang kapalit ng kanilang sariling relasyon, kundi bilang isang kasangkapan para sa inspirasyon, pag-uusap, at kung minsan kahit isang magandang tawanan. Maaari itong magbukas ng isang dialogo tungkol sa mga pantasya, mga pagkamausisa at mga ibinabahaging pagnanasa, mga paksang madalas na hindi na pag-uusapan sa mga pangmatagalang relasyon. Ang ganoong uri ng pagiging bukas ay maaaring maging nakakagulat na nakagagaling. Siyempre, walang benepisyo na walang kaakibat na panganib. Kung paanong ang pornografiya ay maaaring pumukaw ng pagnanasa, maaari rin itong lumikha ng distansya, pagdepende o pagkadismaya kapag ito ay ginamit sa maling paraan o hindi naunawaan. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalagang pag-usapan ang kabilang panig ng barya kung ano ang nangyayari kapag ang pornografiya ay nagsimulang kumuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nito. Kaya ano ang mga nakatagong panganib, lalo na para sa mga nakatatanda na maaaring hindi namamalayan
na sila ay lumampas na sa isang emosyonal o asal na linya. Iyan ang susunod nating tutuklasin. Kung narito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mensaheng ito, i-type lamang ang oo sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Continue. Ngayon ipagpatuloy natin sa susunod na mahalagang kaalaman. 2. Kapag ang pornografiya ay nagiging problema, lalo na sa pagtanda, hindi pa katagalan, isang lalaki na nasa mga unang taon ng kanyang 70s, tawagin na lang natin siyang Mang Roberto, ang naupo sa aking opisina. Mahina ang kanyang boses at iniiwasan ng kanyang mga mata ang sa akin. Hindi siya naroon para sa isang pisikal na karamdaman, hindi direkta. Gusto niyang pag-usapan ang isang bagay na mas pribado. Sabi niya, "Dok, sa tingin ko po ay masyado na akong madalas manood ng pornografiya. Hindi ko nga alam kung tunay ba itong problema sa edad ko, pero parang hindi na tama sa pakiramdam." Ang pag-uusap na iyon ay tumatak sa akin, hindi dahil ito ay pambihira, kundi dahil hindi ito pambihira. Sa pagtanda, marami ang nag-aakala na kung ang isang tao ay gumagamit ng pornografiya, ito ay hindi nakakapinsala. Mabuti na yan kaysa may sinasaktan sila, maaaring sabihin nila. At bagamat totoo na ang panonood ng pornografiya ay hindi likas na masama, mayroong isang linya. Kapag ang linyang iyon ay nalampasan, maaari itong tahimik na magsimulang kumuha ng higit pa mula sa isang tao kaysa sa ibinibigay nito. Isa sa mga pinakakaraniwang senyales na nakikita ko sa mga nakatatanda ay ang emosyonal na pag-iwas. Ang nagsisimula bilang isang paminsan-minsang pagtakas ay maaaring maging isang nakasanayang gawi. Ang panonood ng pornografiya ay nagiging mas madali kaysa sa pagtawag sa isang kaibigan o pagpunta sa isang almusal sa komunidad. Sa paglipas ng panahon, ang screen ay nagiging mas ligtas kaysa sa tunay na koneksyon at ang isang tao ay unti-unting nagsisimulang ihiwalay ang kanyang sarili, hindi sinasadya ngunit tahimik araw-araw. Ang pag-iisang iyon, lalo na sa pagtanda, ay maaaring maging mapanira sa kalusugan ng isip at emosyon ng isang tao. Nariyan din ang pagkasira ng kumpiyansa sa sexualidad. Ang ilang mga kalalakihan ay nagsisimulang mapansin na hindi na sila makatugon sa isang tunay na kapareha sa paraan na kaya nilang tumugon sa isang screen. Maaaring mawala sa kanila ang kakayahang maging aroused sa simpleng haplos o makaramdam pa ng pagkabalisa at pagiging malayo sa panahon ng pisikal na paglalambingan. Ang mga kababaihan din ay maaaring makaramdam ng pagiging disconnected, lalo na kung nararamdaman nilang inihahambing sila sa mga hindi makatotohanan at digital na pinagandang mga aktor sa screen. Sa paglipas ng panahon, maaari itong seryosong makasira ng pagpapahalaga sa sarili at lumikha ng performance anxiety kahit sa mga mapagmahal at pangmatagalang relasyon. At nariyan din ang gawi mismo. Maaaring hindi ito isang adiksyon sa klinikal na kahulugan, ngunit isang bagay na mas tahimik, isang pattern na nagiging mapilit. Hindi na ito tungkol sa panonood para sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpuno ng oras, pagpapamanhid ng damdamin o pagtakas mula sa mahihirap na kaisipan. Walang ibang nakakakita nito. Ito ang nagiging huling ginagawa ng isang tao sa gabi o ang unang bagay sa umaga.
Hindi nila ito pinag-uusapan, ngunit alam nilang may mali. Ito ay parang isang pangangailangan kaysa isang pagpili. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagkakasala. Ang iba ay walang nararamdaman, isang pagkabagot na hindi nila lubos maipaliwanag. Ang emosyonal na kawalan ng sigla na iyon ay isa sa mga pinakanapapabayaang epekto. Kapag ang kasiyahan ay nagiging mekanikal at ang paglalambingan ay napapalitan ng paulit-ulit na gawain ang kagalakan, ay may posibilidad na maglaho hindi lamang sa silid-tulugan. Maaari itong mawala sa pang-araw-araw na buhay. Nakita ko ang mga pagsasama na tahimik na nagkakalayo dahil ang isang kapareha ay tumigil sa pag-abot sa isa at sa halip ay bumaling sa isang screen. Nakita ko ang mga balo na nakakaramdam ng kahihiyan sa paggamit ng isang bagay na dating nagdulot ng aliw, ngunit ngayon ay nagiiwan sa kanila ng pakiramdam na walang laman. Ito ay mga tunay na pakikibaka at nararapat na pag-usapan ng may empatiya at pag-unawa, hindi katahimikan o kahihiyan. Ang katotohanan ay ang pagkilala kung kailan ang pornografiya ay tumitigil sa pagiging nakakatulong at nagsisimulang maging nakakapinsala, ay nangangailangan ng lakas ng loob. Nangangahulugan ito ng pakikinig sa tahimik na tinig sa loob na nagsasabing, hindi na ito maganda sa pakiramdam. Nangangahulugan ito ng pagtatanong ng mas malalim. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Ano ang kulang sa buhay ko? At paano ako babalik sa aking sarili? Ngunit upang lubos na maunawaan kung bakit nabubuo ang mga pattern na ito at kung bakit napakalakas ng mga ito kahit na hindi na sila nagdudulot ng kagalakan, kailangan nating tingnan ang loob mismo ng utak. Dahil ang agham sa likod kung paano naaapektuhan ng pornografiya ang tumatandang utak, ay maaaring magulat ka at baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa lahat ng bagay. 3. Ang siyensya. Paano naaapektuhan ng pornografiya ang tumatandang utak? Palagi kong pinaniniwalaan na ang pag-unawa sa bakit sa likod ng ating mga pag-uugali ay mas makapangyarihan kaysa sa paghuhusga o payo. Pagdating sa pornografiya, lalo na sa mga nakatatanda, ang bakit ay nasa kaibuturan ng utak. Maraming tao ang nag-iisip na ang utak ay bumabagal sa pagtanda, nagiging hindi gaanong tumutugon at hindi gaanong may kakayahang bumuo ng mga bagong gawi. Ngunit ang totoo, kahit na sa inyong edad na 60, 70 o 80 ang inyong utak, ay nananatiling kapansin-pansing plastic. Nangangahulugan ito na maaari itong umangkop, maaari itong bumuo ng mga bagong gawi, maaari itong maghanap ng kasiyahan, at maaari itong maging kondisyonado minsan sa mga paraang hindi natin kailanman nilalayon. Kapag nanonood ka ng pornografiya, ang iyong utak ay naglalabas ng isang bugso ng dopamine, ang parehong kemikal na bumabaha sa iyong sistema sa mga sandali ng kagalakan, gantimpala at koneksyon. Sa ating mga kabataang taon, ang bugso ng dopamine na ito ay madalas na nababalanse ng iba pang mga pagtaas at pagbaba ng isang abalang buhay. Ngunit sa pagtanda, kapag marami sa atin ang nahaharap sa pag-iisa, pagre-retiro o pagkawala, ang mga maliliit na sandali ng kagalakan ay nagiging mas mahalaga. At ang utak, tulad nating lahat, ay nagsisimulang maghanap ng mga shortcut upang makaramdam muli
ng saya. Sa una, ang panonood ng pornografiya ay maaaring maging kapana-panabik kahit na nakapagpapasigla. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang tuloy-tuloy at madaling paglabas ng dopamine ay maaaring magsimulang lumikha ng isang malakas na pattern. Ang utak ay nagsisimulang iugnay ang kasiyahan hindi sa isang tao, isang haplos o isang ibinahaging sandali, kundi sa isang screen, isang routine, isang gawi. At tulad ng anumang gawi, maaari itong lumago. Ang dating tumatagal ng ilang minuto ay umaabot na ngayon sa 1 oras. Ang dating paminsan-minsan ay nagiging araw-araw. Ang nilalaman ay maaaring maging mas matindi o bago dahil ang utak ay laging naghahanap ng susunod na mas malaking gantimpala. Ito ang tinatawag ng mga neuroscientist na tolerance. Habang mas madalas mong pinasisigla ang mga reward pathway na iyon sa pornografiya, mas nagiging manhid ang mga ito sa parehong lumang bagay. Kaya naghahanap ka ng isang bagay na mas matindi, mas nakakagulat, para lamang maramdaman ang parehong antas ng tugon. Bagamat hindi ito inuri bilang isang tradisyonal na adiksyon, ang mga pagkakatulad ay hindi maikakaila paghahangad, pamimilit, at sa huli ay emosyonal na pamamanhid. Ang mas nakakabahala pa para sa mga nakatatanda ay kung paano maaaring maapektuhan ng prosesong ito ang ating executive function, ang bahagi ng utak na responsable sa paggawa ng desisyon, pagkontrol sa impulse at pangmatagalang pagpaplano. Kapag ito ay labis na napasigla ng pornografiya, ang utak ay maaaring magsimulang unahin ang panandaliang kasiyahan kaysa sa pangmatagalang kagalingan. Iyon ay kapag ang isang tao ay maaaring pumili ng oras sa screen kaysa sa isang makabuluhang pag-uusap o lumiban sa isang kaganapan sa pamilya upang manatili sa bahay na mag-isa. Hindi ito dahil gusto nila, ngunit dahil natutunan ng kanilang utak na mas madali, mas mabilis, at mas predictable na makakuha ng kasiyahan mula sa isang video kaysa sa totoong buhay. At dahan-dahan, halos hindi namamalayan ang isang tao ay maaaring magsimulang mawalan ng interes sa mga bagay na dati ay nagdudulot sa kanila ng kagalakan, paghahardin musika oras, kasama ang pamilya, kahit na pisikal na pagmamahal. Nakita ko na itong nangyari nang higit sa isang beses, isang dating masiglang personalidad na nagsisimulang lumamlam hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkakahiwalay. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na lahat ng nanonood ng pornografiya ay makakaranas ng mga pagbabagong ito. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan nating magbigay pansin. Ang utak ay makapangyarihan at sinusunod nito ang mga landas na nililikha natin para dito. Kung hindi tayo mag-iingat ang mga landas na iyon, ay maaaring maglayo sa atin mula sa mga mismong bagay na pinaka-inaasam natin, paglalambingan, koneksyon at kahulugan. Kaya paano mo malalaman kung ikaw ay nasa isang malusog na landas o kung oras na para muling suriin? Yan ay isang napaka-personal na tanong at ang sagot ay maaaring magsimula sa isang tapat na pagninilay-nilay. Dinadala tayo nito sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong makabuluhan ang mga pananaw na ito, iti-type ang 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin
na narito kayo at nakikibahagi. Ipagpatuloy natin. Malapit na ang punto bilang 4. 4. Tanungin ang iyong sarili. Nakakatulong ba o nakakasama sa iyo ang pornografiya? May isang sandali ng katahimikan na madalas mangyari sa aking opisina pagkatapos na magkaroon ng lakas ng loob ang isang tao na magbukas ng damdamin. Karaniwan itong dumarating pagkatapos ng isang mahabang paghinto na sinusundan ng isang tahimik na pag-amin. Hindi ko na alam kung ito ay mabuti pa para sa akin. Hindi ito isang madaling bagay na sabihin, lalo na para sa isang taong ginugol ang halos buong buhay nila sa paniniwalang ang ilang mga paksa ay masyadong pribado upang pag-usapan. Ngunit ang sandaling iyon, ang kahandaang itanong ang tanong, ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaaring gawin ng isang tao. Ang pagtatanong sa iyong sarili kung ang pornografiya ay nakakatulong o nakakasama sa iyo ay hindi tungkol sa kahihiyan o moralidad. Ito ay tungkol sa katapatan. Ito ay tungkol sa pakikinig sa kung ano ang iyong nararamdaman, hindi lamang sa sandaling iyon, kundi pagkatapos. Nakakaramdam ka ba ng aliw o nakakaramdam ka ba ng kawalan? Nararamdaman mo ba na mas konektado ka sa iyong katawan, iyong emosyon, at iyong kapareha, o nararamdaman mo ba na mas hiwalay at nag-iisa? Para sa ilan, ang pornografiya ay maaaring magsilbing isang pinagmumulan ng ginhawa, pagtuklas o emosyonal na pagpapalaya. Ngunit para sa iba, lalo na sa pagtanda, ito ay nagiging isang tahimik na pagtakas na pumapalit sa halip na nagpapahusay sa tunay na koneksyon. Kapag nangyari iyon, ang pinsala ay hindi laging halata. Ito ay lumalabas sa mga banayad na paraan, pag-iwas sa mga tawag sa telepono, pagliban sa mga sosyal na pagtitipon, pagkawala ng interes sa paglalambingan o pagmamahal, o kahit na pakiramdam na manhid kung saan dati ay nakakaramdam ka ng kagalakan. Ang isa pang paraan upang malaman kung ang pornografiya ay maaaring nagdudulot ng pinsala ay sa pamamagitan ng pagpansin sa iyong sariling mga pattern. Ito ba ay isang bagay na iyong binabalikan dahil sa pagnanasa o dahil sa nakasanayan? Pinipili mo ba ito kaysa sa paglalakad, pakikipag-usap, o pagbabahagi ng isang mainit na tasa ng kape sa isang taong nagmamalasakit sa iyo? Ito ba ay tumutulong sa iyo na makaramdam na mas tao o mas kaunti? Minsan akong nakausap ang isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Tawagin natin siyang Aling Carla, na nagbahagi ng isang bagay na makapangyarihan. Sabi niya, dati akong nanonood kapag nalulungkot ako, ngunit sa paglipas ng panahon ay tumigil na itong magbigay ng aliw sa akin. Naaalala ko lang kung gaano ako talaga nag-iisa. Ang ganoong uri ng lantad na katapatan ay bihira, ngunit ito ay nagpapakita ng isang bagay na malalim. Minsan ang mismong bagay na ginagamit natin upang pagaanin ang ating loob ay nagsisimulang tahimik na palalimin ang sakit na sinusubukan nating iwasan. Mayroon ding mga pisikal na senyales. Kung nahihirapan kang ma-excite sa iyong kapareha, o kung ang paglalambingan ay naging mas nakaka-stress kaysa kasiya siya, maaaring oras na upang huminto at magmuni-muni. Ang ating mga katawan ay laging nakikipag-usap sa atin, at ganoon din ang ating mga puso. Walang sino man ang makakasagot sa mga tanong na ito para sa iyo. Ngunit nalaman ko
na kapag ang isang tao ay sapat na matapang upang itanong ang mga ito, karaniwan, ay alam na nila ang sagot. Mayroong isang tahimik na kamalayan sa loob, isang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi tama. Hindi iyon kahinaan, iyon ay karunungan. At ang magandang balita ay hindi ka natigil. Hindi ka masyadong matanda upang baguhin ang isang pattern. Sa katunayan, ang yugtong ito ng buhay ay maaaring isa sa mga pinakamakapangyarihang panahon upang muling isulat ang iyong kwento, muling kumonekta sa iyong sarili at piliin ang koneksyon kaysa sa gawi. Kaya ano ang gagawin mo kung napagtanto mong hindi na nagsisilbi sa iyo ang pornografiya? Ano ang ilan sa mas malusog at mas kasiyasiyang paraan upang bawiin ang bahaging iyon ng iyong sarili, ang bahaging naghahangad pa rin ng haplos kahulugan at presensya? Pag-usapan natin iyan sa susunod dahil may mga tunay at praktikal na hakbang na maaari mong gawin simula ngayon. 5. Malusog na mga alternatibo at praktikal na payo. Kung umabot ka sa punto kung saan kino-question mo ang iyong relasyon sa pornografiya, hindi iyon isang kabiguan. Ito ay isang simula. Nakita ko ang maraming nakatatanda na ginawa ang unang hakbang na iyon nang may tahimik na katapangan, madalas na nag-iisip, ano na ngayon? Ang sagot ay hindi ang makaramdam ng kahihiyan o pilitin lamang ang iyong sarili na huminto. Ang sagot ay nasa pagpapalit ng kung ano ang hindi gumagana sa isang bagay na tunay na nag-aaruga sa iyo. Magsimula sa maliit. Muling buuin ang paglalambingan sa pamamagitan ng tunay na koneksyon. Maaaring mga hulugan ito ng isang bagay na kasing simple ng paghawak ng kamay sa iyong kapareha pag-upo, ng medyo mas malapit sa sopa o hayagang pakikipag-usap tungkol sa iyong mga pagnanasa marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kung ikaw ay walang asawa, mag-focus sa muling pagkonekta sa iba sa pamamagitan ng mga ibinahaging karanasan. Ang pagsali sa isang book club, isang walking group, o kahit na pagboboluntaryo ay maaaring maibalik ang isang pakiramdam ng pagiging malapit na hindi kayang ibigay ng anumang screen. Subukang ilipat ang mga sandali ng tukso sa mga sandali ng intensyon. Kapag dumating ang pagnanasang manood ng pornografiya, maglakad sa halip. Isulat kung ano ang iyong nararamdaman sa isang journal. Tumawag sa isang taong pinagkakatiwalaan mo kahit para lang mangumusta. Hindi lamang ito mga pampalipas oras. Ito ay mga makapangyarihang gawa ng pagbawi sa iyong atensyon, iyong presensya, at iyong buhay. Ang therapy ay maaari ring maging napakalakas. Hindi dahil mayroong mali sa iyo, kundi dahil may isang bagay sa loob mo na handang lumago. At kung minsan kailangan mo lang ng isang ligtas at may karanasang gabay upang tulungan kang mag-navigate sa paglalakbay na iyon. Hinding-hindi ka masyadong matanda para magbago palalimin ang iyong mga koneksyon o muling makaramdam ng kabuuan. At ang totoo, ang kagalakan na iyong hinahanap ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ngunit bago tayo magtapos, may isa pa akong bagay na nais kong iwan sa inyo, isang bagay na lubos na personal at mahalaga. Maglaan tayo ng sandali upang pagsamahin ang lahat. Isang huling kaisipan mula sa inyong doktor.
Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo, hindi lamang sa panonood o pagbabasa, kundi sa pagiging bukas sa isang pag-uusap na mas gugustuhin ng karamihan na iwasan. Nangangailangan iyan ng tunay na lakas. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko ang hindi mabilang na mga nakatatanda tungkol sa kanilang mga pribadong pakikibaka sa paglalambingan, kalungkutan at mga tahimik na tanong na dala-dala nila tungkol sa pornografiya. Ang natutunan ko ay ito ang issue ay hindi kung ang pornografiya ay mabuti o masama. Ang tunay na tanong ay kung ito ba ay tumutulong sa iyo na makaramdam na mas konektado sa buhay o mas nag-iisa. Ginalugad natin ang magkabilang panig ng barya, ang mga potensyal na benepisyo tulad ng muling pagsiklab ng pagnanasa o pag-aalok ng aliw at ang mga nakatagong panganib tulad ng pag-iisa, emosyonal na pamamanhid at naprasenimi relasyon. Tiningnan natin kung paano tumutugon ang tumatandang utak sa makapangyarihang stimulasyong ito at tinanong natin ang mahihirap na tanong na nararapat sa matapat na mga sagot. Pinakamahalaga, binuksan natin ang pinto sa mas malusog na mga alternatibo dahil hindi ka masyadong matanda para lumago muling kumonekta o muling tuklasin ang paglalambingan sa isang mas malalim at mas makabuluhang paraan. Kung kayo ay tahimik na nakikibaka, pakitandaan ito, hindi kayo nag-iisa at hindi kayo sira. Kayo ay tao. At ang kabanatang ito ng inyong buhay, tulad ng iba pa, ay nag-aalok sa inyo ng pagkakataong mamuhay ng may higit na kalinawan, higit na koneksyon, at higit na pagmamahal sa sarili. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong atensyon, ang inyong pinakamahalagang yaman. Kung saan ninyo pinipiling ilaan ito, ay siyang tumutukoy sa yaman ng inyong buhay. Ang paglalaan nito sa isang screen ay maaaring mag-alok ng panandaliang balik, ngunit ang paglalaan nito sa ibang tao, sa kalikasan, sa isang libangan, o sa inyong sariling kagalingan ay nagbabayad ng mga dibidendo na tumatagal habang buhay. Nagtatayo ito ng isang legasya ng koneksyon, kagalakan at kahulugan. Anuman ang landas na inyong piliin, sa susunod, umaasa akong magdadala ito sa inyo na mas malapit sa buhay at sa pag-ibig na tunay na nararapat sa inyo. Ikinararangal kong marinig ang inyong mga saloobin. Pakishare ng isang aral na natutunan ninyo mula sa ating pag-uusap sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong ang mensaheng ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pagbabahagi nito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang sa talakayang ito. Salamat sa inyong tiwala.